Okay, so kung makikita ninyo dito sa ating screen, yung online GTB online compiler and debugger for different languages. So we have the tinatawag natin na online C++ compiler, code, compile, run, and debug C++ program online. So ngayon, since na yung topic natin ngayon is about Python 3. So welcome to GB Online. So online is an online compiler and debugger tools for C, C++, the Python, Java, PHP, and mainly other programming language. So, dapat ito, lagi dapat tayo naka-online, ano? Pero maya, i-discuss din natin yung ating Python program sa IDE na naka-install dito sa ating laptop o desktop. Okay. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng C++ and doon sa Python, the C Sharp, and yung Java. Okay, so let's get on. Ngayon, dito sa Python, very basic lang siya, no? Delete muna natin siya. Ang Python, just like that only, no? Print. Then, we have the double, open and close, then double quote. Nasa loob dito guys yung hello. Okay? So, once na i-run ko yung program, simple lang, i-display niya na yung the word hello dito sa ilalim. Ngayon, kung halimbawa, mag-create tayo ng multiple message. So, hello SPCC, then welcome student 2024. So, like with the C++, ay maglalagay lang tayo dito ng \n para mag-create ng new line, no? Yung C++, \n or yung double less than and L. Okay, dito sa Python, ay gamitin natin yung \n and we have also here the \n. So, once na i-run natin yung program, and dito sa ilalim sa output natin, makita natin ngayon, hello SPCC, welcome student 2024. So, nagkaroon na siya na spacing kasi dapat, yun nga, ano, i-adjust natin siya dito. Okay. So, once again, nararan yung program, hello SPCC, welcome student 2024. Ngayon, kung halimbawa, hindi tayo gagamit ng ano na yung isang print, no? Isang ano lang, no? Magdodoble tayo. So, erase muna natin siya. Then, double and double quote. Dito sa loob, maglalagay ulit tayo ng hello. Then, ang gagawin natin dyan is to copy. Ctrl C, and enter, Ctrl V, enter, Ctrl V, enter, Ctrl V. So, babaguhin na natin yung message na gaya ng ginawa natin kanina, no? Hello SPCC. Then, okay, so welcome. Okay, so welcome student 2024. So, once na i-run na natin ulit yung program, okay, so makikita natin dito sa ating output yung hello SPCC, welcome student 2024. So, ganun lang kasimple guys yung, yung Python programming. Ngayon, in C++, ang ginagamit natin yung comment, di ba, yung double slash or slash asterisk or asterisk slash. Dito sa sa Python, iba, no? Pag ginamit natin yung hashtag, no? Once na-error natin yung program, okay? So, SPCC welcome student 2024. So, ibig sabihin itong part na to, hindi niya na ipiprint. No? Kasi, hindi siya part ng ano ng tinatawag nating program. So, paano siya? Just key comment. So, same lang din kapag nilagyan natin dito ng hashtag and once na-error natin ulit yung program, so, ganun din. Welcome student 2024. No? So, not like to sa, sa C++, gumagamit tayo ng double slash. Okay. Ngayon, ang gagawin natin ngayon na ano yung tinatawag natin na multiplication, addition, subtraction, and division. Right. So, ganoon din. Print.
Tingnan mo natin yung oras natin. So, every 5 minutes. Print. Then, double quote. So, maglalagay ulit tayo na halimbawa is 50 plus 50. So, dito guys, ang mangyayari dyan, pag nirara natin yung program, babasahin lang niya yung 50 plus 50. Same lang din doon sa, sa C++ and Java. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, i-remove natin yung double quote. No? Ibig sabihin yan, pag i-run mo yung program, we have the 100. Ngayon, pag halimbawa, kinopya natin siya, no? Control C. Okay, so enter, Control B, enter, Control B, enter, Control B. Dito, gagawin natin siya ng multiplication. And ito naman yung division. And this one is the subtraction. Okay? So, once nire-run ko ito lahat guys, automatic yan, ano yan, no? Yung 50 plus 50, so we have the 100, 2,500, 1.0, and yung 0. Okay? So, it's very easy guys, no? Pagdating sa, Python, ano? So, next time, no? I-ano pa natin sa ating tutorial, yung papunta naman tayo sa mga variable. So, ganun din. Kung anong topic natin sa C++, gagawin din natin dito sa ating Python programming. Okay? So, it's very simple. Dapat, hindi naman lahat ng, lahat ng mga programming language naman pinasabi minsan mahirap. Ano lang, no? Kailangan focus lang pag-aaralan natin. Ano nga ba yung mga functions yan? Okay, so that's all guys, and thank you for watching. See you on the next tutorial. So bye bye.